Kwento ko ito noong bata pa ako, tungkol sa aming lumang bahay sa may Sampaloc, Manila. Isa lamang itong simpleng tahanan. Ngunit punong-puno ng mga alaala at kasama doon ang ilang bagay na hindi ko maipaliwanag na mapahanggang sa ngayon ay nasa akin pa ring pagtanda. Isang hapon, araw ng Biyernes, naalimpungatan ako sa aking pagkakahiga. Nagising ako sa biglang pagtawag sa pangalan ko. Malumanay. Nakakaantok ang naririnig kong malamig na boses. Halos pabulong, ngunit malinaw. Napamulagat ako at sinagot iyon ng, "Sino yan? Ano kailangan mo?" Pero walang sumasagot. Tahimik. Akala ko pa nga ay nananaginip lamang ako. Kaya ipinikit kong muli ang aking mga mata. Saka itinakip ang libro sa aking muka. Natangka kong muling matulog. Ngunit narinig kong muli na may tumatawag ng pangalan ko. Medyo mas mahaba ang pagbanggit niya sa pagkakataong ito. Dito ay medyo nakaramdam ako ng kaunting kilabot. Kaya sinagot ko ulit ito para di mahalatang natatakot ako. Ika ko, ay ano ba ang kailangan nito? At tawag ng tawag sa akin kanina pa. Subalit, muling tumahimik ang paligid. Napabuntong hininga na lamang ako at iniisip na baka guni-guni ko lamang ito at napasandal muli sa aking higaan. Pero bago pa ako makabalik sa aking pagtulog, may narinig na naman akong mga pagkatok sa may pinto ng aklatan. Ang lugar kung saan madalas akong nagbabasa at napapatulog ng mga libro tuwing katanghalian. Kaya ika ko na medyo naiinis na. Ay sino ba ito at masyado nang nakakaistorbo? Pero sa pagkakataon na ito ay mas malinaw ang naririnig kong boses. Kilala ko kung sino ang tumatawag mula sa labas ng pinto. Ang kasambahay naming si Aling Linda. Tinawag ako muli nito na ika niya. "Carlo, pinapatawag ka na ng mama mo. Halika na daw." "Carlo." "Bakit? Ano ba kasi yun? Kanina ka pa eh. Ano bang kailangan mo?" Nagpahanda kasi yung mama mo ng banana Q. Palitaw at saka ginataang bilo-bilo. Gumising ka na daw dyan at kumain ka na. Napabuntong hininga na lamang ako habang kinusot ang aking mga mata. Tiningnan ko ang orasan. 3:00 na pala ng hapon. "Carlo, sabi ng mama mo, okay na ka eh. Oy, eto na. Eto na nga. Bakit galit ka?" Tumayo na ako at pagkababa ay dumiretso agad sa may mesa. Habang kumakain ng masarap na merienda, naaalala ko pa rin ang nangyari kanina. Kaya tinanong ko si Aling Linda. "Aling Linda, bakit ka ba kanina tawag ng tawag sa akin kanina? Wala ka namang sinasabi kung anong kailangan mo. Puro ka lang tawag ng tawag sa pangalan ko. Nai-istorbo tuloy yung tulog ko eh." "Wala? Anong tawag ng tawag? Pararating ko lang kanina, no? Kaya nga nagulat ako eh, nang marinig kitang magsasalita mag-isa kanina. Kaya kako, eksakto. Gising ka na pala, kaya kinatok na kita. Diba?" Natigilan ako, napapaisip na kung hindi siya ang tumatawag sa akin kanina, ay sino? Madalas mangyari ito sa akin kapag natutulog ako sa may aklatan. Mahilig kasi ako magbasa at palaging doon ako inaabot ng antok. Ang mama ko, nasanay na sa ugali kong ito, pinapayagan lang ako magpahinga sa may silid na iyon. Isang araw, sinabi ko na sa mama ko ang tungkol sa mga boses
na naririnig ko. Natatawa pa nga siya, sinasabing baka imahinasyon ko lamang ang lahat. Pero kilala ako ng mama ko, hindi ako tumitigil sa pangungulit hanggang hindi ko nalalaman ang hinihingi kong sagot. Kaya sa huli, sinabi niya sa akin na sige daw, at sa susunod na may marinig akong muli, aalamin namin kung sino ba ang tumatawag palagi sa aking pangalan. Na makalipas ang ilang linggo, inabutan niya daw akong muli na natutulog sa may maliit naming aklatan. Napansin niyang nakaunan pa ako sa aking braso habang nakasandal sa may mahabang unan. Iniayos niya ang posisyon ko. Pinaunan ang ulo ko sa kanyang kandungan at dinampot ang librong binabasa ko. Habang nakaupo siya, pumikit siya upang magpahinga rin ng sandali. Pero maya-maya lamang narinig niya ang isang malamig na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Linda! 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 Kinilabutan siya nang marinig iyon. Napangulagat pero hindi siya kumikilos o bumabangon. Pinakikinggan niya lamang muli ng maigi ang naririnig na boses. Ang tinig ay malamig, napakapamilyar. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, ngunit walang tao. Pero muli niyang narinig ang boses. Mas malapit, mas malinaw. Daika niya ay bakit nga ba ito nakakapangilabot? Dahil ang boses na naririnig niyang tumatawag sa kanya ay ang sarili niyang boses. Hindi niya alam kung papaano iyon ipapaliwanag sa akin. Kaya't isang araw, sinabi na lamang niya sa akin, huwag na ako matutulog mag-isa doon sa may aklatan, na kung ako ay inaantok ay doon na lamang sa may kwarto. Nagtataka ako, pero sinunod ko na lamang ang kanyang sinabi. Lumipas ang mga panahon at nang malaki na ako, minsan naming napag-usapan ang nangyari noong bata pa ako. At dito, ikinuwento niya sa akin ang nangyari noong oras na iyon, pati na ang boses na tumatawag sa kanya. Dahil mayroon siyang naaalala noon ding kabataan niya. Dahil ito din ang tumatawag noon sa kanya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung anong klaseng presensya ang nasa lumang bahay naming iyon. Sino ba ang tumatawag na boses? Bakit ginagaya ang aming mga tinig? At ano ang nais niyang iparating? Pero isa lamang ang aming nasisigurado, hindi na namin kailangan balikan pa o gustong balikan ang aklatang iyon tuwing hapon. Dahil naibenta na ang aming bahay at matagal na kaming lumipat at tahimik na ang aming buhay. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig at kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataong din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangki
makikinig para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.